Anong ibig sabihin nito? Nanginginig ang kamay ko habang nakatitig sa mga papeles. Financial statements, loan agreements, demand letters, at contract termination. Lahat nakapangalan kay Victor Salvador, ang asawa kong pinili kong pagkatiwalaan. Hindi ko alam na gumuho na pala ang lahat. Bilyon na ang utang niya, halos wala ng halaga ang mga ari-arian, at ang kumpanyang iniwan ng papa ko ay malapit ng tuluyang mabagsak. Kasama ko si Victor sa penthouse, ngunit ang lalaking kaharap namin ang tunay na dahilan ng bigat ng hangin. Si Elias Rivera. Hindi ko pa siya nakilala kailanman, pero ang presensya niya ay parang malamig na bagyong bumabalot sa akin. Hindi ka ba marunong magbasa? Sarkastiko niyang sabi, habang binubog ang usok ng kanyang mamahaling sigarilyo. Hindi ikaw ang kausap ko. Balik ko, sabay lingon kay Victor, pero nananatili siyang nakayuko. Tahimik, duwag, halos wala ng buhay ang mga mata. Ngumiti si Elias. Baka hindi mo pa alam, Mrs. Salvador. O dapat bang tawagin kitang Miss? Sa ilalim ng settlement contract, lahat ng assets ni Victor ay akin na. Rivera Group owns everything. Umalis ka. Hindi kita kilala. Halos humikbi ako. Ngunit lumapit siya. Mabagal pero matalim, parang predator. At nang dumikit siya sa akin, ramdam kong init ng kanyang katawan at ang lamig ng banta. Kung may aalis dito, asawa mo yon. Bulong niya. Dahil simula ngayon, akin ka na. Nanigas ako, hindi agad sumagi sa isip kong ibig niyang sabihin, hanggang sa marinig ko ang kasunod. Ibinenta ka sa akin ng asawa mo. Ikaw ang kabayaran ng utang niya, Clara. Sa sandaling yun, ang singsing sa daliri ko'y parang naging tanikala na bakal. Ang mga pangarap ko'y naging abo. Sa gitna ng dilim na yon, tanging ang galit at ang pag-asa na makalaya ang nagpapanatili sa akin. Itong kwento ng babaeng ipinagbili. Magandang araw po sa inyong lahat mga giliw naming tagapakinig. Samahan niyo po sana ako sa isa na namang love story na tiyak na magpapa-inlove sa ating lahat. Mga kwento na magpaparamdam ng pusong sugatan, mga pusong sawi at mga pusong puno ng pagmamahal. Pero bago tayo magpatuloy, kung bago pa lamang kayo sa aking channel, ay paki-like po ng ating video. Paki-click din ang subscribe button, gayon din ang bell icon para lagi kayong updated sa mga parating ko pang uploads. Sa loob ng aming marangyang bahay, pakiramdam ko'y bilanggo ako. Kinabukasan tumuloy ako sa opisina. Pilit kong hinahanap ang loophole, ang katotohanan na magpapalaya sa akin. Victor! Halos pasigaw kong sabi nang makita kong nagkalat ang mga papel sa opisina niya. Mga kontrata, notice of termination, demand letters, final notice mula sa bank na nagsasabing forced close na ang lahat ng properties namin. Lahat sabay-sabay akong tinamaan ng katotohanan. Ang bawat papel ay tila sumisigaw ng kanyang panloloko. Han, wala to. Stress lang. Clara, may inaayos lang ako. Pilit niyang depensa habang patuloy na pinulot ang mga nagkalat na papel. Ngunit ang kanyang kilos ay desperado. Kitang-kita ko mga ugat sa leeg niya sa sobrang takot. Stress. Punit-punit ang papeles mo. At ano tong Rivera Group? Hawak kong isang kontrata na may logo ni Elias. Alam mo bang kilala silang pinakamahigpit sa buong industriya? Walang sumasama sa kanila na hindi nakikinabang ng malaki. Bakit hindi ka humingi ng tulong? Nasaan napuntang lahat ng pera? Hindi siya agad sumagot. Tanging pag-iwas lang ng tingin ng tugon niya. Sinubukan kong basahin ang kanyang isip. Ngunit tanging blank space lang ang nakita ko. Victor! Anong kapalit ng ibinigay mo sa kanila? Huwag mo akong lokohin. Sabihin mo na. Mahinang sagot lang ang lumabas. Ginawa ko to para masalba ang kumpanya ng papa mo, Clara. Han, lahat ng ito para sa'yo. Para sa akin? Nanginginig ang boses ko na puno ng galit. O para sa sarili mong pride? Kung totoo kang nagmamalasakit, bakit mo ako ginawang last to know? Bakit akong naging kabayaran?
Bakit hindi mo ako kasama sa mga desisyon mo? Anong klaseng asawa ka? Wala siyang sagot at doon ko naramdaman. Hindi lang negosyong nawala sa akin. Pati tiwala ko sa kanya. Ang pagmamahal na minsan kong naramdaman ay parang basag na salamin. Ang katotohanan ay mas masakit pa sa anumang utang. Si Victor ay isang selfish na tao na mas pinili ang kanyang reputasyon kaysa sa dignidad ng kanyang asawa. Ang kanyang katahimikan ay isang formal na pag-amin. 3 araw na si Clarang nakahiga sa kama. Wala siyang gana. Ang buong kondo ay binabalot ng melancholy at anger. Ngunit ang paghihimagsik ay nagsimula sa kanyang puso. Hindi siya magpapatalo. Hoy! Malakas na boses ni Mika, sabay bagsak ng take-out sa mesa. Magmumukmo ka na lang forever? Hindi ka tinuruan ng business school para lang maging isang victim? Kasunod niya si Lyra na may dalang laptop at ilang legal books. Share mo na, kami ang legal at emotional support system mo. Wala nang babalik sa'yo kung hindi ka lalaban. Isinalaysay ni Clara ang lahat. Ang utang, ang estrangherong si Elias Rivera at ang pagkakaalam niyang siya mismong ginawang collateral para sa deal. Clara, hindi ka bagay na ibenta, hindi ka utang. Kahit anong clause ang ilagay nila, ang pagbenta sa isang asawa ay void sa batas. Galit na sabi ni Lyra, sabay pukpok sa mesa. Pero ang problema, may pressure at influence ang Rivera Group. At ang pagpapawalang bisa ay matagal na proseso. I know, halos mahina akong sagot. Pero paano ko lalaban kung wala akong pera, wala akong access sa files? Ang Rivera na ang may hawak ng lahat ng records namin. Hindi ko alam kung saan magsisimula. I feel powerless. Si Mika at Lyra ang nagkatinginan. Kung gusto mong lumaban, kailangan mong makapasok sa loob ng Rivera Group. Sabi ni Lyra, seryoso ang tono. Kailangan mong hanapin ang original deal na pinirmahan ni na Victor at Elias. Malamang may tinago si Victor doon na magpapawalang bisa sa deal at magpapatunay na fraud ang ginawa niya. Lalo ng pag-uuri sa'yo bilang asset. Napatingin si Clara sa kanila. Ang ideya ay insane. Magtrabaho para sa taong nagmamay-ari sa kanya. Pero itong tanging paraan. Ang plano. Si Clara ay mag-a-apply bilang Elias Rivera's executive assistant. 1 buwan akong nag-ensayo. Tinuruan ako ni Lara kung paano maging stoic. At si Mika kung paano maging perceptive. Inayos ko ang aking mindset. Hindi ako sekretary ni Elias. Ako'y isang espiya na nagtatrabaho para sa kalayaan. Mantra. Bawat araw sa Rivera Group ay isang hakbang papalapit sa kalayaan. At dumating na ang araw ng interview. Suot ko ang black power suit, masikip, professional, at nagtatago ng lahat ng kahinaan ko. Sa loob ng Rivera Group headquarters, ang lobby pa lang ay parang nagmamay-ari na ng buong mundo. Nasa harapan ko ngayon si Elias Rivera. Nakaupo sa isang silya na tila trono. Ang kanyang presence ay nagpahirap sa akin na huminga. Mrs. Salvador, malamig niyang simula. Wala kang experience bilang executive assistant. Ikaw ay isang shareholder ng isang naluluging kumpanya. Why should I hire you? Diretso kong tiningnan ng mata niya. Bawat tibok ng puso ko ay sinasabing, laban, Clara, laban. Because I can give you what you need. Hard work, loyalty, and silence. Matigas kong sagot. Ang boses ko ay matatag. Walang hint ng takot. Alam kong confidential ang inyong mga deal. Alam kong kailangan nyo ng taong tapat. Walang mas tapat pa sa taong wala nang mawawala pa. At wala na akong pwedeng mawala. Mr. Rivera. His gaze lingered. A long moment, as if he was reading every grain of my soul. The suspense was almost tangible. Then he smirked. And submission? Isang pagsubok. Isang challenge. Submission. Only if you deserve it, Mr. Rivera. Sagot ko. Ang loyalty ko ay binibili. Ang submission ko ay kinikita. Lalong lumaki ang ngisi ni Elias. Tumawa siya. Isang matapang at malakas na tawa. Nag-iba ang kanyang ekspresyon. Tila ba nasisiyahan siya sa sagot ko. You're hired, Clara. Simulan mo bukas.
At doon nagsimula ang laro. Ang laro kung saan walang panalong sigurado. Araw-araw sinusubok ako ni Elias. Hindi siya karaniwang amo. Minsan inaasahan niyang mabasa kong isip niya. Bigla ang meetings, late night business trips sa Paris at confidential files na kailangang i-verify nang hindi nagtatanong. Bawat gawain ay tila isang test ng aking endurance and loyalty. Ang tensyon sa pagitan namin ay nakakalasing. Ang opisina niya ay naging isang pressure cooker. Sa tuwing nagkakatama ang aming mga mata, isang electric current ang dumadaloy. Ang pagiging malapit sa kanya ay naguudrok sa akin ng galit at curiosity. Ang galit sa taong nagmay-ari sa akin at ang curiosity sa lalaking nagtago ng kanyang sarili. Sa paghahanap ko ng files, nadiskubre kong mga lihim ni Elias. Ang Rivera Group ay hindi lang kumpanya. Ito ay isang empire na binuo nila mula sa wala. Tinalo ang kanyang sariling pamilya sa business para lang makamit ang kontrol. Isa siyang genius, ngunit napaka-pribado at napakalamig. Isang gabi, matapos ang isang tense meeting sa Hong Kong, nasa airport lounge kami. Pagod na ang lahat, ngunit siya'y nanatiling alert. "Why are you avoiding Victor's calls?" Tanong niya, walang pasabi. "He calls you every night. Aren't you concerned about your husband?" "Because love has its limits, Mr. Rivera. At ang limit ko ay ang panloloko. Walang privacy sa deal na to, di ba? Huwag kang magpanggap na wala kang alam." Humalakhak siya, hindi sarcastic, kundi genuine. "Interesting. Alam mo bang ang deal namin ni Victor? May 1 taon pa siya para bayaran. Hindi ka pa niya dapat ibinibigay sa akin. Pero alam mo kung anong nilagay niya sa contract na wala sa legal papers?" Napatigil ako. Ito na ang pagkakataon ko. Ang sandali ng katotohanan. "Ano?" "He wrote a note." Matigas ang boses ni Elias, ngunit may hint ng pagkadismaya. "She is my ultimate asset. Keep her close. He used you as the ultimate temptation." Para akong binuhusan ng malamig na tubig. Hindi man ako legal na ibinenta. Itinuring niya akong ari-arian. Phone na gagamitin niya para i-secure ang deal. "So, you accept it?" Tanong ko, pilit pinipigilan ng luha. Ang luhang yun ay hindi para kay Victor, kundi para sa shattered dignity ko. "I did." Sagot ni Elias, tumingin sa akin. Ang kanyang mga mata ay hindi malamig ngayon. Tila may spark ng emosyon. "I accepted the terms because I knew that was the only way for you to realize the truth. Only when you see how easily he trades you, you will find the courage to live." Ang mga salita niya ay bumabagabag sa akin. Sa kabila ng lahat ng ginawa niya, ang pananakot, ang pagiging cold. Ginawa ba niya yun para mapalaya ako? Sa paghahanap ng files, may nakitang hidden clause sa Salvador Debt Resolution. Ang clause ay naglilipat ng lahat ng personal property ni Victor kay Elias, maliban sa shares ni Clara sa kumpanya. Lihim na prinotektahan ni Victor ang shares niya. Ngunit ang pagpili ni Victor na gawing asset si Clara ang siyang nagpabagsak sa pagmamahal nila. Ang internal conflict ko ay lumaki. Sinong mas masama? Ang asawang nagsinungaling at ginawa akong phone? O ang estrangherong nagmanipula sa deal para lang ako mismong magdesisyon? Company anniversary ng Rivera Group. Ang event ay grand. Puno ng mga billionaires at influencers. Suot kong pinakamagandang gown. Ang armor ko sa gabing yun. Nasa isang sulok nakita ko si Victor. Ang kanyang itsura ay desperado. "Clara," pakiusap niya. "Please, umuwi na tayo. Hindi kita ibinenta. Hindi ikaw nakalagay sa kontrata. May loophole tayo. We can fix this." "Pero itinuring mo akong asset." Putol ko. Mahina pero mariin. Ang tinig ko'y matigas, parang bato. "The note. She is my ultimate asset. Keep her close. Hindi mo lang ipinagpalit ang dignidad ko, Victor. Ipinakita mo na mas mahalaga ang pera at pride mo kaysa sa akin.
Kaya mo kong gamitin para lang manatili kang malinis. Ginawa ko to kasi mahal kita. Kung nasama ang shares mo, wala ka nang matitira. Ayoko maging pauper ka. Ang share ay papel lang. Victor, ang nawala sa akin ay ang faith ko sa'yo. Hindi mo ako minahal. Minahal mo lang ang sarili mong pangalan at ang status mo. At bago pa siya muling makapagsalita, dumating si Elias. Ang kanyang tingin ay nakatutok kay Victor. Isang warning na tapos na ang laro. Umalis ka na, Victor. Tapos na ang deal. Ang patience ko ay may limitasyon. Hindi pa. Kaya ko pa siyang bawiin. Sigaw ni Victor. Hindi na nakontrol ang sarili. Huminto si Elias at tumingin sa akin. Clara, ikaw ang magdesisyon. Ito ang gabing matatapos ang laro. Sinong gusto mo? Tumingin ako kay Victor, ang lalaking nagbigay ng mga memories, ngunit sinira ang lahat dahil sa self-preservation. At kay Elias, ang estrangherong nagmanipula, ngunit nagbigay sa akin ng chance na labanan ng sarili kong kapalaran. Wala na akong babalikan sa'yo, Victor. Matigas kong sabi. Tapos na ang kasal natin. Ang kasunduan nating magmahalan ay wala ng bisa. Umalis si Victor. Nag-iwan ng bakas ng defeat at despair. Humarap ako kay Elias. Ang pag-aalinlangan ko'y nawala. Ang tanging natitira ay clarity. Bakit mo ginawa to, Elias? Tanong ko. Hindi mo kailangan ng sekretary. Bakit mo ko pinilit na maging malapit sa'yo? Hindi ko binalak na maging hero. Sabi ni Elias, lumapit ito. Clara, nakita kong kalungkutan mo noon pa man. Nang lumapit sa akin si Victor, nakita kong pagkakataon. Alam kong kapag nakita mo ang files ko, malalaman mo na ginawa ka lang niyang phone. Kaya ako sinabi sa iyo ang totoo. Gusto ko na sa akin ka mismo pumunta. Hindi dahil nabili kita, kundi dahil pinili mo ko. I wanted you to choose your freedom. And in the process, choose me. Hindi siya hero. Siya ay isang master strategist. Ngunit sa strategy na yon, nakita kong lalaking hindi ako titingnan bilang victim, kundi isang karapat-dapat na partner. Lumipas ang mga buwan. Officially annulled na ang kasal ko kay Victor dahil sa fraud at breach of contract. Ang share ko sa dating kumpanya ay ginamit ko upang magtayo ng sarili kong consultancy firm, kasama sina Mika at Lira. Ang Phoenix Consulting ay naging successful. Pero hindi ibig sabihin na kalimutan ko si Elias. Ang relationship namin ay naging complicated. Nagtrabaho ako para sa kanya sa loob ng 1 taon. Sa panahong yun, wala akong natanggap na personal advance mula sa kanya. He was testing me. He was waiting for me. Isang hapon, abala ko sa office ng Phoenix Consulting. Kumatok siya, nag-iisa, walang entourage. You still won't accept me. Aniya, may hawak na paper bag. May lamang take-out mula sa paborito kong restaurant. Alam niya pa rin. Masyado kang komplikado, Mr. Rivera. Ngumiti ako. Ang ginawa mo, hostile takeover. Hindi love. Kailangan kong malaman kung ano ang totoo sa'yo. Hindi ako isang prize na ipinanalo. Sometimes you need to be aggressive to get what you want. Seryosong mukha niya. Pero ngayon, handa na akong magbago ng strategy. Tinatanggap ko na hindi ko mabibili ang puso mo. Kailangan ko itong panalunan sa matapat na paraan. Inabot niya ang paper bag. Nasa loob isang maliit na jewelry box. Wala ng contracts. Wala ng deals o clauses. Sabi niya, dahan-dahang lumuhod. Ang Elias Rivera na lumuhod ay isang hindi inaasahang imahe. Just me. Asking you to choose, Clara. Tiningnan ko ang singsing. Hindi ito flashy, ngunit classic at elegant. Pero ang mas mahalaga ay ang mensahe nito. Matagal na akong nakapili, Elias. Sagot ko. Sabay ngiti. Ang aking choice ay matagal nang nakatatak sa aking puso. Pero may kondisyon. What is it? Bayaran mo ko araw-araw ng katapatan.
Walang lies, walang secrets, walang manipulation. Yun ang pinakamalaking utang na kailangan mong bayaran. Hindi mo ako boss o secretary o asset. Ako ang Clara. Napangiti siya, ang ngiti na umabot sa kanyang mga mata. Deal. No more debts, Clara. Only love. At sa unang pagkakataon, hinalikan ko siya, hindi bilang asset, hindi bilang collateral, kundi bilang sarili kong desisyon. Ang halik na yon ay pangako ng bago. 1 year later. Ang Phoenix Consulting ay patuloy na lumalaki. Ngayon, ang kwento namin ni Elias ay hindi na tungkol sa utang, kundi tungkol sa power couple na umangat mula sa ashes. Ang aming wedding ay tahimik, pribado, at puno ng sincerity at respect. Si Victor ay naging isang lesson. Ang lesson na ang pera ay pansamantala, ngunit ang karakter ay permanente. Si Elias ay hindi ang aking savior. Siya ang aking catalyst. Siya ang nagbigay ng access at challenge para makita kong sarili kong lakas. Kaya sa harap ng lahat ng sugat ng nakaraan, natutunan ko ang tunay na halaga ng isang babae. Hindi nasusukat sa kontrata o sa utang, kundi sa kakayahan niyang pumili para sa sarili. At pinili ko si Elias Rivera. Ang aking kwento hindi na tungkol sa pagbenta, kundi tungkol sa pagmamay-ari. Pagmamay-ari ng sarili kong kaligayahan. Ngayon, hindi na ako si Clara Salvador. Hindi na ako asset. Hindi na ako collateral. Ako si Clara Rivera. Malaya at minahal. Hindi dahil sa utang, kundi dahil sa sarili kong desisyon. Ang aming love story ay isang patunay. Ang kalayaan ang pinakamahalagang asset na maaari mong taglayin. At ito'y hindi nabibili. Ito'y pinipili. Ito po ang kwento ni na Clara at Elias. Sana'y muli niyo akong samahan sa mga kwentong puno ng pag-ibig at mga lihim na unti-unting mabubunyag. Maraming salamat po.